kaibigan, ito yun. So dito, check nyo mabuti kung tama yung serial number niya versus doon sa hawak-hawak ninyo certificate of registration o yung CR. Dapat tugma po yan mga kaibigan na kasi importante na tama ito. And then, dapat mga kaibigan ay parehas din yung ating motor number. And nandito sa gilid naman siya. Kung gusto nyo makita, ito po. Ayan. So, nakita nyo mabuti. Dapat pareho din to kung ano yun doon sa certificate of registration mo mga kaibigan. Importante din yan kasi isa sa mga legal ay dapat tugma po or pareho yung certificate of registration na makukuha mo doon sa binili mong motor. Hello, lagi natin tatandaan mga kaibigan kapag bibili tayo ng second hand na motor or titingin kayo ng second hand na motor is dapat syempre lagi yung sinasabi original ang yung ORCR. At dapat mga kaibigan lagi yung tatandaan na kapag nakita nyo yung original na ORCR dapat pareho yung chassis number at yung motor number o body number doon sa nakalagay sa CR. So saan ba makikita natin mga kaibigan ang isang chassis number or body number o doon sa ating mga motor. Mga kaibigan, ito sample natin yung isang Honda Beat. Ano? So ito is version 2 na Honda Beat. Makikita ko sa inyo at makikita natin na nandito po ang kanyang body number. Ayan, mga kaibigan, ito yun. So dito, check nyo mabuti kung tama yung serial number niya versus doon sa hawak-hawak ninyo certificate of registration o yung CR. Dapat tugma po yan mga kaibigan na kasi importante na tama ito. And then, dapat mga kaibigan ay parehas din yung ating motor number. And nandito sa gilid naman siya. Kung gusto nyo makita, ito po. Ayan. So, nakita nyo mabuti. Dapat pareho din to kung ano yun doon sa certificate of registration mo mga kaibigan. Importante din yan kasi isa sa mga legal ay dapat tugma po or pareho yung certificate of registration na makukuha mo doon sa binili mong motor. Dapat, inulit ko, dapat pareho at nadodoon mismo sa CR mga kaibigan kapag bibili tayo ng second hand na motor. Ngayon naman, paano tayo kukuha o paano tayo gagawa ng deed of sale? Meron nagtanong din kasi sa ating video na paano daw gumawa ng deed of sale. Mga kaibigan, maaari naman po tayong mag-google. Pwede po tayong magpa-print niyan. So bago tayo bumili, mas maganda magdala na po tayo ng sarili nating deed of sale. Kasi minsan, totoo lang yung nagbebenta ay walang kopya or wala man lang silang naka-ready na deed of sale. So sa Google, type nyo lang syempre yung deed of sale and then i-print nyo lang po. Or kung gusto nyo naman, pumunta kayo sa mga printing shop at magpa-print na lang po kayo. Alam naman nila ng mga printing shop yan at doon mismo kayo magpa-print. Mas maganda, magpa-xerox na po kayo ng ilang piraso para mas okay kung sakaling magkaroon ng problema yung iba, meron pa rin man tayong magagamit na ibang deed of sale. So importante yun mga kaibigan na dapat magdala na rin tayo ng sarili nating deed of sale. Kali na walang deed of sale yung may-ari ay makapaggawa po agad tayo. At syempre huwag niyong kakalimutang magpa-photocopy ng kanilang ID na merong pirma. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Isa pa mga kaibigan, kapag meron tayong deed of sale, huwag niyong kakalimutang papirmahin yung may-ari ng motor. Kung sino yung first owner, mas maganda ay meron siyang pirma doon sa deed of sale. Okay? Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you.